Everyone, welcome to my channel again and again and again. Grabe, yung huling upload ko ng video is last 2023 pa, tapos tahimik talaga ako 2024, 2025, tapos August na ngayon. Ngayon ko lang talaga naisipang mag-upload ng video. Alam nyo guys, kung hindi ko pa nahalongkat yung YouTube channel ko, hindi ko maiisipang mag-video kasi sobrang na-busy ako sa work. Wow, sobrang na-busy sa work. Tapos, parang wala na rin talaga sa isip ko yung mag-video kasi hindi rin ako magaling mag-edit. So, pag napanood nyo to, hayaan nyo na kasi wala akong passion sa pag-edit. Gusto ko lang talaga mag-share sa inyo ng mga idea kung paano makarating dito sa Thailand kahit may HEPA ka. Ang dami pong nagtatanong kung paano makapasok dito sa Thailand. So, babanggitin ko po yung dalawa. Una, pwede kayong pumasok dito sa Thailand as tourist. Pangalawa naman is direct hire. Ako, direct hire po ako kasi nasa Pinas pa lang po ako. Meron na po akong employer. Sila ang tumulong sa akin para makakuha ako ng visa tsaka OEC dyan sa Pinas para hindi ako mahirapan sa pagpasok dito sa Thailand. So, pag tourist naman, sariling sikap nyo po yun. Parang madami requirements sa tourist. Hindi ko lang alam kasi never ko naman pa naranasan yung tourist. Pero yung mga kaibigan ko, mga kakilala ko, kung pasok sila dito sa Thailand as tourist, nakapaghanap naman sila ng trabaho. Lalo na nung bago pa lang ako dito last 2022, halos lahat talaga tourist. Bihirang-bihira lang po yung papasok dito na direct hire. So, okay naman yung sa pag nag-tourist ka, okay naman. Basta make sure lang na may sapat kang pera kasi, oh my God, tumatawag ang ate ko. Basta, i-make sure lang na may sapat kang pera kasi maraming Pinoy ngayon ang 2 months na dito, 3 months na dito, pero walang mahanap na trabaho. Kaya gamitin ko na. Kasi, sobrang nagdagsaan talaga dito yung mga puti, may mga taga-Europe, yung mga ganon, may mga ano pa, taga-ibang lahi. Ang dami na, dito na sila nagdagsaan sa Thailand para magturo. So, kung willing ka talagang magturo, willing ka talagang mag-abroad, dapat budget talaga una nating isipin. Pero pag kung maswertehan ka naman at makahanap ka ng employer na pwedeng mag-sponsor sa'yo, good na yun, okay na po yun. So, ano nga ba yung mga requirements para makapag-work ka dito sa Thailand as an ESL teacher? Una po, passport. Pangalawa, apostille, document mo, yung TOR at diploma. Saan po makukuha ang mga yan? Una po, mag-request ka ng certification and authentication of document sa school, sa kung saan ka graduate ng college. After ma-release yun, pwede mo yung copy na yun, dadalhin mo yun sa DFA mismo para maipa-authenticate mo. So, after nun, mga 2 days na process, may bayad lang dun 200. Mura lang. Yung sa pagpakav naman sa school, mura lang din. So, ayun, after mo nun, pwede, pag kumpleto ka na sa ganong requirements, kahit yun lang muna ang i-provide mo. Kasi, halimbawa, nag-tourist ka, papasok ka dito sa Thailand, yun lang naman yung hahanapin sa'yo ng employer. Kasi, yung police clearance, ang medical certificate, aayusin yan kapag nag-start ka na magtrabaho at kukunan ka na ng visa ng employer mo. So, ano ba yung mga chine-check kapag magpapamedical? Dito po sa Thailand, very easy lang po talaga. Heartbeat, blood pressure, ganun lang. Hindi sila yung i-enjikan ka, kukunan ng dugo, kukunan ng sample, madedetect lahat. Hindi po, ganun po dito kadali ang medical. So, ang alam ko lang talaga, bawal po dito mag-work ang may TB. Yun lang. Pero pag may HEPA ka, walang problema. Actually, alam ng boss ko na may HEPA B ako. Nag-asa ko sa kanya ng help kung saang ospital ako pwedeng pumunta. Tapos may nirecommend siya sa akin kasi yung ospital na doon, yung ospital na yun is mura lang siya. Pero nag-research na din ako kasi sabi ko nga, 3 years na ako dito. Dito sa Thailand, common dito ang mayroong HEPA B. Common na common. Parang Pinas lang. Yun nga lang dito, hindi nila dinidiscriminate. Parang ginagawa ng paraan ng gobyerno para malesen
ang cases na to, unlike sa Pinas na parang wala lang. Dito, kapag may HEPA B ka, okay lang, walang problema. Hindi nagmamatter sa kanila. So, kailan po ba yung hiring season dito sa Thailand? Kailan pwedeng mag-apply as teacher? Ngayon po, September, pwede na po kayo mag-apply. Kasi, end of September, term break na po nila yon. Bali, babalik ang mga bata is by November. So, September, October, pwede na po kayo mag-apply niyan. Pwede na kayo maghanap na school online, or pwede na po kayong pumunta dito as tourist. Ganun po. And then, pwede din na every March and April naman. March, April, hiring season din yan. Pwede kayong pumunta dito during those months. Kasi, ang pasukan ng mga bata is May. So, dapat, March, April, pwede mag-apply ka na. So, dalawang ano kasi dito, unlike sa atin na parang isang term lang. At sa atin, no, unless nag-aaral ka sa college, pero yung mga primary, secondary, 1 whole year lang talaga sila. Parang, ganun, di ko alam ang term doon. Pero dito kasi sa Thailand, 2 terms sila every year. My first sem, second sem. First sem is nag-start ng May to September. And then yung second sem naman is November to February. Ganun. So, sana makahanap po kayo ng school. Lakasan lang talaga ng loob. Kung kahit may ganito time condition, ipakita natin na dapat equal pa rin yung trato sa atin. Kasi dito sa Thailand, guys, sinasabi ko, ang ganda ng bansang to. Kasi kung hindi to maganda, hindi ako magtatagal dito ng 3 years. Tapos yung mga Pinoy nga 20 years na dito na dinadala ang pamilya nila, dito na nila pinag-aaral. Kasi dito parang Pinas lang din yung probinsya ba. Parang kahit nasa bangko ka, okay, hindi siya ganun kagulo. Unlike sa Maynila na kahit ako ayoko talagang mag-work sa Maynila na parang nung nakarating ako dito, dun ko na-realize na hindi na talaga ako babalik sa Maynila para lang magtrabaho. Okay na ako dito sa Thailand kasi anytime, every October nakakauwi ako, every April nakakauwi ako kasi walang pasok yung mga bata. So, pwede tayong umuwi sa mga months na yan. So, kung interested talaga kayo, pwede din kayong manood sa YouTube ng kung paano mag-apply as teacher dito sa Thailand. May mga vlogger or may mga nag-upload din ng mga videos na detailed talaga yung ginagawa nila. So, kahit may HEPA B kayo, okay lang yan. 3 years na ako dito, walang problema. Tuloy-tuloy ang kontrata ko. So, ano pang hinihintay nyo? Mag-apply na kayo. Bye! Thanks for watching!